Hello guys, umuwi nga pala kami ng probinsya ngayon para magbakasyon. Ito nga pala yung sasakyan ni Airpat, Montero Sport GLS Premium 2017 model. Keyless entry din nga pala siya guys. At napakaganda pa rin ang sasakyan ni Airpat. Ang galing niya talaga mag-alaga. Parang bago pa rin. Solid pa rin tong Montero Sport. Type na type ko pa rin tong Montero Sport ni Airpat. Pag open ko ng pinto, may bago pa rin. Kahit 6 years na siya. Grabe. Pagpasok dito sa loob guys, sa harap, medyo nalilitan na ako sa space ng Montero Sport. Power seats nga din pala ito, tsaka leather seats. Napakaganda pa rin ang loob niya. Minsan lang kasi gamitin to na Airpat pag yung pangmalakasan lang. Tara, samahan nyo kami. Tingnan natin kung parang bago pa rin tumakbo itong sasakyan na ito. May paddle shifters din pala ito guys. Ako honestly, hindi ko talaga nagagamit ito. Lagi na ako naka-drive mode. In 6 years, ang natakbo niya nasa 37 above lang kilometers. So, makikita nyo, hindi talaga siya masyadong nagagamit. Mapapansin nyo din yung instrument cluster niya, hindi siya digital. Kasi 2017 model ito Yung nag-facelift yung Montero Sport, dun yata naging digital yung instrument cluster nila. Ang lamig ng aircon guys, kahit tirik yung araw. Grabe. 25, nakaset lang yan sa 25 pero napakalamig agad. Ito yung gusto ko dito, napakalamig ng aircon niya. Ang bilis lumamig. Kakasakay lang namin, nakababad pa yan sa initan. Or nakatulong din yung tent ni Airpat kasi naka-dark tint siya Kaya yung sikat ng araw hindi din masyadong pumapasok sa loob. Yung sa Ranger kasi natin naka-light tint lang yung sa harapan ng windshield Kaya pag mainit, pumapasok talaga siya sa loob. Ayaw kasi ng mga dark tint kasi pag sa gabi nahihirapan ako makakita. Medyo hirap ako sa dilim. Hirap kasi ako mag-drive sa gabi kapag naka-dark tint. Kaya kahit mainit, mas preferred ko mag-drive ng umaga. Napakasarap pa rin i-drive nitong Montero Sport. Grabe. Nung first time ko tong i-drive, tuwang-tuwa ako. Kasi, grabe, napakalaki. Tsaka maporma talaga to nung bagong labas. Kahit hanggang ngayon naman, napapalingon pa rin ako pag nakakasalubong ko tong mga ganitong sasakyan. Nakakapanibago lang dahil kasi madalas nating i-drive yung Ranger. Yung Montero Sport parang lumit bigla. Kasi yung harapan ng Ranger natin medyo boxy shape siya kaya medyo malaki. Fuel consumption nito guys, nagre-range lang din siya sa 9 to 10 kilometers. Mix yun, mixed driving. Parang sa Ranger lang din. Napaka-smooth pa rin niyang i-drive. Konting tapak mo lang sa gas, talagang aarangkada siya. Yung transmission niya guys ay naka-paired sa 8-speed automatic. Napakaganda pa rin ng transmission niya. Wala akong naramdaman na jerk ni minsan sa pagdadrive nitong sasakyan na ito. Under the hood, 2.4 liter lean diesel engine. Napaka-minimal ng vibration niya. Nasa 178 HP to at 430 Nm of torque. Kaya naman napakatulin din ng sasakyan na ito. Minimal lang yung body roll. Tsaka na-handle niya yung mga sharp corner kahit mabilis yung takbo mo. Maganda talaga yung SUV kapag yung marami kayo sa family. Kasi 8-seaters to Maraming makakasakay sa'yo kapag yung naka-SUV ka, lalo na pag mamamasyal kayo. Sa maintenance naman guys, yung 5 years na yon laging nakakasa to guys. So, hindi si Airpat nagpapaservice sa labas. Laging sa kasa lang. So, may kamahalan din yun. Minsan, nagpa-service siya, nasa 20k din Ang major problem lang dito guys is yung 5 years old na siya, bigla na lang nasira yung backup camera niya. Pero, napapalitan na rin ni Airpat ng bago. Kaya gumagana na siya ulit. Kasabay na nasira ng backup camera is yung electronic parking brake nito. So bigla na lang din nasira, siguro sa katagalan, sa kakagamit, nasira na rin. Bigla na lang may nag-alarm dun sa instrument cluster niya. Tapos nung dinala namin sa kasa to,
Ang sabi, nasa 50k pag pinalitan yung kanyang parking brake. So medyo malaki din yun guys. So di na muna namin pinaayos. Nagtanong-tanong na lang muna kami kung pwede pa siya ma-repair. Kasi sabi sa kasa, kailangan i-replace eh. Buti na lang yung kuya ko, may alam din talaga sa pag-aayos. Ayaw niya lang kasi galawin kasi sabi dun sa kasa, baka lalo daw masira. Hanggang sa may napanood ako sa YouTube, same model ng sasakyan, 2017 Montero Sport, parking brake din yung sira. So na-demo niya sa YouTube channel niya yung kung paano mag-ayos. Sinend ko ngayon sa kuya ko. So nung nasend ko sa kuya ko, trinay niya nang ayusin. Then yun nga, naayos niya, sinunod niya lang yung instruction, tapos pina-scan, tapos pina-reset. Yun, bumalik, umayos na ulit yung parking brake niya. So nakasave kami ng 50,000 guys. Akalain mo yun, ang laki na na-save namin. Kung pinapalitan namin agad sa kasa, nagastusan kami ng 50k. Yun pala, madali lang siyang ayusin. Yan ang usual na nasisira sa Montero Sport, yung parking brake tsaka yung backup camera. So guys, opinion lang no. Yung mga mekaniko sa kasa, minsan di mo alam kung train talaga sa pag-replace lang ng mga parts ng sasakyan. Kaya talaga mapapamahal ka. Opinion ko lang naman yun guys. Kayo, may experience ba kayo na ganun? Yung pumunta kayo ng kasa tapos ang gusto replace agad. Tapos later on makakahanap ka ng marunong pala mag-ayos. So, 'di ba? Ang laki ng na-save mo kapag ganun. Kaya para sa akin, mas okay talaga kapag may trusted mechanic eh. Makakatulong talaga sa 'yun para sa second opinion. Tapos yung nabuksan yung parking brake niya, guys. Medyo may malit na motor pala doon. Tapos medyo nag-stack up siya. So, bali binuksan lang 'yun, tapos nilagyan ng konting langis. Pinaikot-ikot, ayun. Buti na lang gumana. So tuwang-tuwa yung airpot ko nung umayos ulit yung kanyang parking brake. Madalas kasi nasa parking lang eh. Kaya siguro nag-stack up yung motor niya dun sa electronic parking brake niya. Kaya dapat madalas natin gamitin yun palagi. Tapos yung wipers fluid nito guys, nag-stack up. So walang lumalabas na tubig. Siguro dahil sa bihira gamitin, yung mga alikabok na stack up na dun. Hindi na siya gumana. Kaya ako sa Ranger natin, tuwing aalis, tinetest ko yung wiper fluid natin. So, para hindi siya magbara. Napakaganda pa rin nung interior niya. Halos wala pang mga gas-gas. Yung mga leather seats niya, napakaganda ng pagka-leather. So, hindi siya yung nasisira agad. In 6 years, yung loob ng sasakyan, may bago pa rin guys. Sa totoo lang. So yun guys, yun lang yung mga naging major problem dito sa Montero Sport natin. Asahan nyo guys kapag may naging major problem sa Ford Ranger Sport natin, update ko kayo. Pero hoping na wala naman maging major problem sa sasakyan natin. Pero syempre, matik na yun, ginagamit natin yung sasakyan. So later on, may mga mag-fade dyan na parts. So kailangan talaga ng proper maintenance. So, ano sa tingin nyo guys? Sulit pa rin ba itong Montero Sport ngayong 2023 na? Para sa akin, napakasulit niya pa rin. Bukod sa napaka-reliable niya, napaka-forma at astig niya pa rin tingnan. So guys, hanggang dito na lang yung review natin sa 2017 Montero Sport GLS Premium. Hahatawin ko na muna to guys. Salamat sa panonood. God bless.